This is PPD, the Philippine Podcast Directory, the one-stop list of podcasters in the Philippines. The PPD has brought a lot of podcasters and podcast titles together in one place. Our goals include bringing startup podcasts to a wider audience, forming a community of podcasters to raise the standards of Pinoy podcasting, and giving listeners a one-stop hub where they can find titles they might be interested in. The PPD also has its own podcast, The PPD Show, highlighting specific podcasters and podcasts in each episode to give listeners a glimpse of the people behind the mic. The PPD Show is on Spotify, Apple Podcasts, Anchor, and wherever you listen to podcasts. The Philippine Podcast Directory can be found on Facebook and Instagram. If you have a podcast and would like to be included in the list, please send us a message and we would love to add you to our list and welcome you to our community. This episode is sponsored by Podmetrics. Podmetrics is a platform we use to get all of the data we need for our shows, from who listens to us to where they are. If you want to start using Podmetrics, visit podmetrics.co and use the code DMTGShowPod. Again, that's podmetrics.co and use the code DMTGShowPod. Welcome to another Unfiltered Tagalog Wrestling Podcast. This is the MTG Show Podcast. So, today on this episode, I want to divide this episode pala actually into 3. Kasi ang dami natin pag-uusapan. So, we're going to talk about draft ngayon. Unahin natin ang draft because draft is very important. Number 2 is the wrestling news of the week. We're going to talk about that within the part of the podcast. Abangan natin yan mamaya. And number 3, we're going to talk about the updates on the Apple event na nangyari last night. So tulog ako gabi, di ako na-surprise sa mga nangyari and nagkatotoo yung mga nakita ko sa rumors last night about the iPhone 12 series. So, bago tayo mag-jinx sa iPhone series, let's talk about happenings here in the podcast. So, this week, we're going to have 3 episodes this week. So, una dito yung draft. I'm going to debunk the draft as far as I'm concerned. And then, next, probably Friday or Saturday, umpisahan ko yung G1 awards ko. And then, probably after next week, pag nagkaroon na ng finals for G1, baka doon na natin i-up yung review ko for G1 tournament review. And i-up ko pala ng Friday and G1 awards ko so far. Di pa kasi ako nakapanood ulit ng G1. Pasensya na kayo. Tagal ko na kasing nag-stick muna ako sa AEW. Daming stuff lang na inasikaso before that stuff. So, mag-umpisa na tayo. So, let's start with the draft. Pala, naalala ko yung draft. Draft is the biggest jerk or the biggest or the worst happenings in the company today. Medyo nadidismay ako sa outcome ng draft dahil sa napakaraming sitwasyon. So, number 1 na gusto kong i-point out kasi parang ang nabago lang dito is yung ibang talents like Seth Rollins, Braun Strowman, The Fiend, Bray Wyatt, and etc. So far and so forth. And nadismaya din ako sa outcomes nung mga matches na naganap
doon sa SmackDown and Raw. Except doon sa isang match, mamaya i-mention ko kung anong match yon. And also, naobserbahan ko din na ang daming tag team na nawala. Oo, dami nawala, seryoso. I'm going to point that out later. But for now, let's start the recap. So, ngayon, we're going to talk about the WWE draft. The recap natin. Since, andito na yung recap ko. Wait lang ha. So, yung draft is 2 nights. And meron silang nilapag na mga pools for those events. So, ito yung summary ha. Babasahin ko muna yung summary para fair tayo. So, sa Raw, meron tayong McIntyre, Styles, Ricochet, Angel Garza, Humberto Carrillo, Drew Gulak, Tucker, The Fiend, Orton, Strowman, Riddle, Hardy, Riddle, ulit ko pala yun, sorry. Riddle, Elias, Sheamus, R-Truth, Dabakato, Titus O'Neil, Tozawa, Eric, Riddick Moss, and Arturo Ruas. Sa babae naman, meron tayong Asuka, Naomi, Shayna and Nia, Rose and Brooke, Charlotte Flair, Alexa Bliss, Lacey Evans, Nikki Cross, Peyton Royce, and Lana. The Hurt Business, including the United States Champion Bobby Lashley, Miz and Morrison, The New Day, Lucha House Party, Retribution. Yun lang. So the SmackDown naman ngayon is Roman Reigns, Rollins, Jey Uso, Big E, Otis, Murphy, Kalisto, Shorty G, Daniel Bryan, Kevin Owens, Lars Sullivan, King Corbin, Sami Zayn, Apollo Crews, and Aleister Black. Sasha Banks, Bianca Belair, Bayley, Carmella, Selena Vega, both members of Pride Squad, Tamina, Natalia, Billie Kay, Ray and Dominic, Street Profits, Cesaro and Nakamura, and Dolph and Rude. Meron dalawang hindi na draft, which is Andrade and Mickey James, which is stupid. In my point of view, hindi siya magandang ideya na hindi isama si Andrade at saka si Mickey James since active pa rin sila sa roster. Pero magpo-point out muna ako. So number 1, walang nabago dito. Pinaalala ko sa inyo nung naggawa ko ng mock draft na walang mababago dito. Kahit anong sitwasyon, walang mababago dito except sa mga talents na kasi yun yung kasama ng mga champions. Obviously, I hate the concept na pagpalitin na parang candy yung Raw and SmackDown tag team titles. I know that's a stupid decision. Hindi siya magandang decision para sa akin. Pero hindi maganda yung ideya na pagpalitin mo sila na parang candy. That's stupid. And marami ding wrestlers or former wrestlers na hindi fan ng ideya na yon na pagpalitin mo yung titles na parang candy. Para sa akin talaga hindi magandang ideya yun. Sobra, nakakadismaya. Yung isa pang ipo-point out ko, kailan ba matatapos yung putang inang feud between Rey Mysterio, Seth Rollins, Rey Mysterio's family, and Murphy? I'm sick and tired of this bullshit. Meron na tayong 155 days halos na nagpo-feud yung dalawang yan. Nakakasawa. Nakakadismaya syempre. Na makita natin sa TV na papalipatin lang pala ng brand tong feud na to. Nakakadismaya na isipin na we need to deal with this kasi wala naman tayong magagawa dito sa feuds na to. And that's stupid. Parang naging tanga lalo yung brands. Parang mas pumangat ang SmackDown.
mas maganda ang Raw ngayon. So maganda rin yung pagpasok dito ni Bray Wyatt, The Fiend. Especially na wala naman siyang ginagawa sa SmackDown ngayon. Wala naman siyang feud, so it makes sense. Ang laki nga ng roster ng Raw kung tutuusin mo. Pero wala na akong pakialam sa iba. The rest, wala na akong paki. Kasi it sucked all along. Sobrang nakakadismaya itong draft na to. Balikan natin yung sa sinasabi ko kanina na Candy. Pinagpalit nila yung titles like a Candy. Yung sa Street Profits and sa New Day. Sobra naiinis ako. Sobrang inis ko kasi sa ano to, nakaka-unsyame o nakakaumay na iisipin mo na papagpalitin natin yung mga titles like a Candy. Or pagpalitin natin to, siya mo na lang sila dyan. As long as hindi naman natin makahalata o hindi naman makikita ng tao na, pinagpalit namin yung titles ha. Kunyari lang naman na. My theory is weird. But yan ang lumalabas eh. Pinagpalit nila yung titles para mag-make sense yung pag-shift nila. And still irrelevant. Relevant eh. Ang pangit pa din ng pasok eh. Pag pinagpalit nila yung titles na parang Candy lang. And I hate it. I hate it as a fan na makikita natin yung championship na parang Candy na binigay lang sa'yo na libre. You earned it eh. You earned the title shot to become a champion. And then you're going to drop it like a Candy? You're going to change it like a Candy? Are you kidding me? Yan ang kinakainisan ko sa episode na to. Sobrang nakakainis. Ewan ko ba't madaming natutuwa dito. But I'm sure ako dismayado ako. Sobra. Nakakaumay na madaming may gusto sa ideya na to. But it's not a good thing. So, let's start. Tapos na ako mag-wrap up sa draft. Wala na akong pake sa iba pang dyan. Hindi naman big deal yung iba. So, ito. Story. Ito, so umpisa muna tayo sa SmackDown. Since SmackDown nag-umpisa ang draft. Wait. So, let's start with Roman Reigns. Sorry. So, let's start with Big E versus Sheamus in the Falls Count Anywhere match. I love the match. Ang ganda lang isipin na pinanood ko pala to. hindi ko akalain na pinanood ko pala to. Kasi for the past few days, hindi talaga ako nanonood ng main roster shows, Raw and SmackDown. Nagpapa-feed na lang ako sa PHC. And ang problema ko kasi dito sa mga shows na to lately is mga storyline nila is clusterfuck, stupid, and irrelevant naman sa product. Hindi siya nakaka-apekto sa product. Itong mga pinapakita sa atin ng WWE is product, but parang we don't need those feuds like Rey Mysterio and Dominic feud and Rollins. Hindi natin kailangan ng ganyan. We don't need trash feuds building up to Survivor Series. And I don't think those feuds can feed us for our satisfaction. No, it's stupid. It's not a good idea. It's not a good thing to put them on. Lalagay nila doon. It's not a good idea. Teka. Medyo minamalat ako. So, yun. Sabi ko nga, we don't need those feuds to satisfy our feelings or to satisfy our shit. Because,
In the end of the day, we don't need those things na parang ang dating, ayan, yan na yung mga feuds nyo ha, abangan nyo na lang yan. Bahala na kayo sa buhay nyo. Puwiset. And I thought then that every WWE draft is a new beginning. And kung ano yung nangyari ngayon sa draft, I don't think na new beginning ang makikita natin dito. I don't think na new beginning. Sabi kasi, draft can change the landscape forever. Anong nabago? Wala. Konti lang. Walang nasamang champion, may kasama man. Stupid naman yung decision sa pagpalitin yung titles. And I don't think people well happy for this. Hindi ko feel na magiging masaya kayo. O hindi ko rin feel na magiging masaya tayo for that outcomes. And I don't care if ano yung isipin nila. Because in the end of the day, that's their decision. Yan ang gusto nila eh. They want this shit. Let them. In the end of the day, wala tayong karapatan magreklamo. But we're addressing this bullshit as a fan na walang sawang-sawa na sa mga ganitong pakulo ng WWE. Sawa na ako sa ganito eh. Nakikita ko na lang palagi ito. Rey Mysterio, Seth Rollins, Murphy, Aaliyah. Yung mga ganito, nakakasawa. And balik tayo dito sa dami ko nang sinabi. Ang ganda ng match, Big E versus Sheamus. Parang feeling ko good decision din na ilayo si Big E sa New Day since medyo nafe-feel ko na siya yung makaka-receive ng push ngayon sa New Day members. And pwede ko ba i-rate to? I-rate ko tong match as 3 to 5 because ang gandang opener ng draft eh. Maganda pa to kaysa sa draft mismo. Yun. Yun ang comment ko doon. Mas maganda pa to sa draft. And ang problema ko lang talaga dito is medyo maikli lang. Hindi siya yung medyo mahaba. And hindi rin siya yung sobrang haba. Kagaya ng mga matches sa AEW. Sapat lang ako doon. So ito naman bago yung match, ano yung masasabi ko sa draft picks. Interesting lang ako kay Rollins. The rest, meh. Next. Ayan, Roman Reigns. Nag-address si, Roman Reigns dito. Yun tungkol sa possible stipulation ng Hell in a Cell match sa match nila. Ni Jey Uso. So, in-announce din nito na Roman will defend the title against Jey Uso in a Hell in a Cell match. But nag-promo nga si Roman na yung Hell in a Cell match nila ay I quit rules. Walang pinfall, walang submission. Kumbaga nakakulong lang kayo dyan. And yun, ganun. Parang nag-rant dito ang New Day. Ay, nag-rant dito si Roman about Jey Uso pa din. Sabi pa rin niya na he loves Uso. But parang na lang, pang nagbe-veritate na lang sila dito. So, ito isa pa. Nadismaya talaga ako dito sa pagpasok ng New Day sa senaryo na sila rin yung makakatalo sa tag champions kina Nakamura and Cesaro. Nakakadismaya din nung ganun. Ito, balik tayo sa draft. So, ang big deal lang sa akin dito sa round na to, round 2, is yung pagpasok ni AJ Styles sa Raw. Since alam niyo naman, merong beef si Paul Heyman and si AJ Styles. So that's why nag-justify yung point ko. So,
Jeff Hardy and Matt Riddle teaming up against The Miz and John Morrison. I don't care. Okay, fine. Ang ikli lang. Pero, ang inabangan talaga dito is yung kay Lars Sullivan. Lars Sullivan is back after a few years despite the fact na meron siyang issue na pinagdadaanan ngayon. But people doesn't care about it. Okay. Next natin is Sasha Banks versus Bailey for the SmackDown Women's title. Man, I know na ganito ang outcome since the beginning of the build up na next week ka pala gagadapit to. Alam ko na agad na, na magno-no contest tong match na to. And if the pay-per-view, Hell in a Cell pay-per-view, yung way to start the feud, maganda to. But gusto ko talaga manalo si Sasha. Finally. Gusto ko na maging SmackDown Women's Champion si Sasha. Seriously. So, next natin is Cesaro and Nakamura versus The New Day. So, may simple summary light here is medyo nakaka-upset. Na-upset ako dito sobra. I don't think, ang inisip ko talaga na tatagal pa yung reign dito ni Cesaro and Nakamura for at least 3 pay-per-views since ang champions nga ng Raw is faces and faces din ang champions ng SmackDown ngayon. And ang bland kasi hindi ko naisip na magandang ideya tong pag-crown nila sa New Day as a 9-time champs. 10 na nga. Obviously, dahil lang swap. That swap shit is not a great idea. For real. So, ito, balik tayo dito. So, dito na nga sa after nito, pinaghiwalay na nga ng SmackDown and Raw ang New Day. So, that it means split na ang New Day dito. Pero parang feeling ko ang New Day is nothing if magkakaiwalay sila. Parang wala parang pointless I think this is another stupid decision from a bad creative na naman as usual. So ito na naman huli, Kevin Owens versus Bray Wyatt main event. I love this match. That's it. Yun lang talaga masasabi ko. Ang ganda. Ang ganda talaga. Wala akong ano. Especially, I love kung paano nila binibuild si Bray Wyatt and Alexa Bliss as a pair. Especially ngayon na parang na-hallucinate na nga dito si Alexa. Na-hallucinate na ni Bray Wyatt finally. And, yan. Yun lang ang summary ko for day 1 of the draft. So, nga pala, hindi ko na minention yung Raw before the draft because I hate that episode. Feeling ko talaga nakakadismaya. Pero, I love the, gusto ko yung pag-turn dito, di Mustafa Ali, and siya yung nag-reveal as a leader of Retribution. Gustong gusto ko yung part na yun. And, yan. Yun lang talaga na gusto ko sa episode na yun. That's the only interesting part of that episode. So, ayun na nga. Umpisa na ang draft. Balik tayo sa Parang draft picks pa rin dito, pero hindi na siya yung sobrang interesting sa akin ang dating. I love the feud pa din between Randy Orton and Drew McIntyre, pero gusto ko na matapos to. Gusto ko nang tapusin to ng WWE. And I don't think na mananalo pa rin si Randy dito. So yun, mahaba-haba, nakakasawa. And then, Kevin Owens versus Aleister Black. Wow, what a way to bury Aleister Black. Okay. What a way.
Gusto ko talaga gusto ko makita ng bago dito sa dalawa eh. Si Black, gusto ko mag-improve pa siya. Si Owens, gusto ko maging champion ulit siya. That's it. So, Miss TV, obviously, this show sucks. Next. Nakakadismaya, sobra. Nakakaumay. And sobrang messy. Sobrang messy, awkward, and stupid tong show na to. Nakakainis. Nakakasawa na nga din na laging Miss TV na nga eh. Pero itong isang bagay na to, meron magta-turn between Miss and Morrison. That's for sure. Meron magta-turn sa dalawang to. Pwede itong mapunta sa WrestleMania, pwede itong mapunta sa ibang events. And ito, next. AJ Styles versus Jeff Hardy versus Seth Rollins. And welcome back, Elias. I love the match, pero hindi ko pa siya ulit napapanood. Gusto ko siya panoorin, pero feeling ko ito lang talaga yung maganda sa show na to if ever. maganda yung match. Next natin is, hindi na relevant to. Nakakasawa na makita sila na stable na naman. Seryoso, nakakasawa yung ganito. So next, feeling ko, ito talaga opinion ko lang talaga. Gusto ko makita sila Talia na magkaroon ng isa pang title run sa WWE. And si Lana, gusto ko ng magandang push for her dahil ginagago na siya dito sa Raw, and sana mabago yung push niya, seriously. Tapos Angel Garza versus Andrade. Parang ang dating sa akin ng match na to, napakaikli. Ang ikli sobra. And ito yung way to put over Garza. Ito yung way na gusto nilang i-push si Garza instead of Andrade. Pero sana gusto ko din mag-push talaga si Andrade. Kasi nauna pa si Andrade sa roster, pero wala nabibigyan talaga nila ng push ay si Garza pa. And gusto ko talaga makita na maayos na si Andrade and si Zelina Vega. Parang iniisip ko kasi Vega is nothing without Andrade, and Andrade is nothing without Vega, because grabe yung run nila sa NXT. And then next, ayun na nga, so dito pumasok nga si Alexa Bliss dito, and si Bray Wyatt nag-sister. They hit them both with the Sister Abigail. That's it. So yun, dinefend ulit ang Raw Tag Team titles. This time, the New Day na may hawak ng belts. Pero ang inaabangan ko lang talaga dito is if this show will run dahil sa mga katangahan nangyari during the draft, especially dun sa pagpapalit ng belts. And I feel na hindi magandang ideya yung ganun pagpapalit ng belts eh. So next natin is ang haba na masyadong sinabi ko. Kahit despite the fact na magaganda yung mga nakikita nating tag teams or tag team matches lately, ang tingin ko lang talaga sa tag team wrestling sa WWE, dead lang talaga. Wala na akong ibang salita na nakikita aside sa dead, because they're killing their own shit. Pinapatay nila sarili nilang katangahan. So yun, ito yung sa Hurt Business. I love Hurt Business, to be honest, pero
Pero ang ano kasi dito, natatawa talaga ako yung kay Eddie Guerrero. And parang intention na disqualification between Ricochet and Alexander. Oo, ang bagal ko magsalita ngayon na kasi may script ako nakakainis yung script. And ang iniisip ko during this time is to Ricochet joining Hurt Business. Kahit malabo siya mangyari, pero gusto ko pa din makita. Gusto ko pa din talaga makikita ng bago kay Ricochet. And syempre, RIP Eddie Guerrero. Well done. Well done. So next natin is finally a dual brand battle royale between Lana between all of the brands, Raw and SmackDown. So Lana wins the battle royale and akalain mo yun? Akalain mo yun? Nagbunga yun yung paglalagay sa'yo sa table every week. Akalain mo yun? Parang ganon. Ang pangit ng dating sa akin. Gago. Yan. Parang nakakagago na ganon. Pero, ang tanga kasi. And then iba pa rin ang dating sa akin noong pagpanalo talaga dito ni Lana. Sobrang nag-iba talaga ang dating sa akin. And yun na nga, Lana wins the Lana wins the Battle Royale. Sa akin ito. Ang dating talaga nito is unpredictable outcome. But Lana Lana? Are you kidding me? This is not a good example of unpredictable decisions. That's it. Do you think Lana can beat Asuka for the title? No. Is that stupid? Hindi ko iisipin na Hindi ko maiisip na ganito. And also, medyo nakakadismaya din na pinuputol nila yung feed nung sa women's main event kasi nung brawl ni McIntyre and Orton sa backstage. Nakakadismaya yung main event, tapos nakikita natin during the yung nagbo-brawl lang sila. Sobra nakakadismaya. Sobra. Ayan, so tapos na tayo sa Raw. I want to point out something muna before we move on to Impact. Yung pinaka-importante. So, point out ko lang sa Raw na to is the only interesting on this episode is basically 3 things. Number 1, yung triple threat between Seth Rollins, Hardy, and AJ Styles. Number 2, yung wait lang. Nawala kasi iniisip ko. Number 2 is yung pag-pick kina Bray Wyatt sa Raw. And number 3, yung pinaka-interesting sobra sa akin is how in the earth Lana win this match. Paano natin paano natin iisipin na Lana wins this Battle Royale? Man. Seriously, di ko alam. So, that's it for this, So, Impact na tayo. So, I'm going to skip one thing right here, yung sa, So, Rohit. So, Rohit Raju is your X Division champion. Medyo, ang dating sa akin na tong, segment na to is, parang si Rohit, parang interesting yung run niya. Kahit sabihin yung Indian siya, but that's an interesting run so far. Kasi basta Indian wrestlers kasi parang
people thinks that those champions can disappoint us. Jinder Mahal, done it, check. Rohit, nagawa rin nila, check. Nagawa nga nila kay Jinder sa WWE, dito pa kaya sa Impact? Ang ganda kasi ng booking eh. Maganda ang booking nila dito kay Raju. And I love Raju. And but the disappointing part of this is ang nakakadismaya lang sa akin is mixed tag match is still relevant right now. Relevant pa din ba ang mga ganitong mixed tag team matches? Mixed tag matches or mixed wrestling matches or intergender matches? Is this matches still relevant? The answer, yes. Yun lang. Yun lang talaga. Basta ang inabangan ko lang talaga, ang gusto ko mangyari is magkaroon ng bagong muka sa Impact. Na kagaya ni Rohit, sobrang wala akong masabi. And parang ang concept kasi nila dito is gusto nila paglaban-labanin lahat. Pero props din sa kanila na tinutuloy pa rin nila yung intergender wrestling scene. And inaalaw nila na si Jordynne Grace ngayon ay may shot na sa Impact X Division title. So yun. Next natin is yung kay Rich Swann. Since medyo gustong gusto ko tong feud na to between Rich Swann and Eric Young, na they're feuding since Slammiversary pa kasi, and I know na maganda nagiging story nito tong feud na to, and pero ang feeling ko lang talaga retain to for sure, retain to. So next naman natin is the funeral for the TNA heavyweight title. So parang wait lang. Parang ang iniisip ko dito sa part na to is Moose and EC3 is going to fight in a false count outside match. Doon sila sa undisclosed location na para magbo-brawl sila doon. Right? Ganun ba? Kasi ang feeling ko dito sa feud na to, pwede nilang pagandahin to if they wish. Parang gusto ko talaga na mas maganda pa to dun sa mga nangyayari sa AEW or NXT or even Raw and SmackDown. Mas maganda pa tong story nila dito. Gusto ko yung story dito between EC3 and Moose. Props din pala sa Impact dahil sa pagbabalik nga ng TNA title na medyo nagagandahan lang ako na konti. So yun, balik tayo sa isa pang feud na medyo interesting sa akin is yung kay Rhino and kay Heat, since medyo feeling ko wala pa rin direction tong so far. Pero let's see kung ano pa yung gagawin nila. And parang ginagawa lang kasi dito is i-bootleg noong nangyari sa Impact ay sa WWE. So finally main event, in-announce nga na the tag team title will be defended in a fatal 4-way match between Motor City Machine Guns, Austin and Fulton, the Good Brothers, and the North. Ang ganda na tong main event na to, pero hindi siya yung sobrang ganda na nakikita naman natin sa iba. Pero sure ko itong match na to isa sa mga matches na mag-i-stall sa October 24 sa Bound for Glory. That's for sure. And next naman natin, I want to point out something. I love Impact nowadays. Napakaganda na ng storylines nila. Wala na akong masabing
I can watch this 2 hour show than 3 hours of Pro or even 2 hours of SmackDown. I can watch Impact all week instead of this. Instead of SmackDown and Raw. Kasi kung ano yung nakikita ko sa SmackDown or Raw, nakikita ko din dito. But better. Better storyline, better matches, hindi man better yung promos ng iba, but still better. So next natin is NXT. So wait lang. Ang ganda kasi nung Kushida versus Tommaso Ciampa. Ang ganda ng match, grabe. But the problem, as usual, disqualification. Oh, let's proceed. So, next naman natin dito is yung... Wait lang. Skip na natin. So, Ember Moon is back after 14 months. Ang haba nun, men. 1 year and 2 months. Ang gusto ko kasing makita talaga dito, as long as they are stalling the show, I'm good with it. Ember Moon, Rhea Ripley, I love the show nowadays. Pero ang problema lang kasi natin, nakikita ko lang na problema dito ngayon is kung paano nila pagkasabay-sabayin to. Itong mga feud na to, that's it. And gusto ko rin talaga makita si Rhea and si Ember Moon na magpo-feud silang dalawa. I want to see those things. Interesting lang. Interesting isipin eh. Also, in-note ko pa din na Drake Maverick and Killian Dane para talaga silang Team Hell No 2020. Wala ka masabi na sa tag team na to. And yung kalaban nila na Everrise, may future yan. Abangan nyo lang ang future nan for the next few years. Yun lang. And then, ano pa yung gusto kong i-note? Si Rich Holland is injured due na-aksidente siya doon sa sa habang nag-uumpisa yung match. Parang laki ng damage ni Holland doon sa parang yung leg niya is natalisod. Ganun. Masakit sa akin na sana lang hindi seryoso yung injury na to. Sana hindi makaka-apekto yun sa storyline na nangyayari ngayon between UE and Holland, especially the rumored storyline between them. So yun. Next natin, finally the main event between Ember Moon, Rhea Ripley versus Dakota Kai and Raquel Gonzalez. And parang yung gustong gawin dito ng ng NXT is to push Moon back to the NXT Women's Title picture. Ganun ba? Ganun ba ang nakikita ko? Oo, ganun ang nakikita ko. And sana mangyayari nga na ganito. Pero gusto ko din talaga makikita na maglaban si Ember Moon and si Rhea Ripley. So, yeah, that's it. So, let's move on to AEW. Let's start with Will Hobbs versus Brian Cage for the FTW heavyweight title. And parang ang dating sa akin ng FTW title is hindi naman sobrang hindi man siya yung sobrang title, pero kino-consider pa rin nila as a title. I love the match. Parang fight up the two badasses na solid ngayon. Napaka-solido. And feeling ko si Darby Allin ang pangatlong member ng Team Taz. Yun ang iniisip ko.
big plot twist yon, panigurado ako pag nangyayari yan, malaking plot twist talaga if ever. So let's move on to tag color match for the TNT title between Cody and Brody Lee. So summary, I love the match but the decision nakakadismaya. Sobra. Feeling ko talaga Brody Lee ang mananalo dito. Pero grabe, putang ina. Ito ang wrestling. Tandaan nyo yan. Duguan, patayan na halos. And ito talaga ang wrestling. This is what wrestling should be since then. Duguan, brutal. Hindi yung basura na nakikita natin sa ibang promotion ngayon. So, next week din, in-announce din pala nila na Cody will fight Orange Cassidy for the TNT title. Interesting, but let's see. Let's see. Finally, the main event of AEW Dynamite this week is all about Chris Jericho and Jake Hager versus Luther and Serpentico. Putang ina. Try ko ulit. Serpentico. Yan, gali mo. Nauutal na ako, buwiset. Pero ito, ang conclusion ko lang dito, hindi naman siya yung special na match, but yung celebration, doon na tayo magtuon. Pwede? So, syempre, sabihin ko lang muna, thank you, Jericho. Grabe, 30 years yon, putang ina. Sobrang solid nung 30 years na yon. Gusto ko pa makita yung, sila Luther and Serpentico na gusto ko pang makita na mapush sila dito sa AEW. And sana magkaroon sila ng magagandang run sa AEW. Also, note ko lang din na possible din ang mangyari dito yung MJF versus Chris Jericho. Parang ang dating sa akin ang clown ni. Nung una talaga inisip ko talaga parang ang gago talaga ng to. Pero let's see kung ganito nga mangyayari between Jericho and MJF. Yan. So, natatawa din ako doon sa sa dulo na ang credits nila yung credits is puro pangalan ni Jericho, parang Saturday Night Live. Ganon. Ang haba. Putang ina. Pero let's see then na if ipuput over ni MJF ni Jericho si MJF, maganda yun. Let's see kung gano'n ang mangyayari. So ito naman, next natin is NXT UK. So balik tayo sa tournament. The NXT UK Heritage Cup tournament. And so yan, A-Kid defeated Flash Morgan Webster sa isang napakagandang match. And ayan, ang ending dito is 2-1. Later nga nung nangyari yung show is merong footage na pinakita na inatake si Webster backstage. So the theory here is it's either his tag team partner ang umatake sa kanya, si nakalimutan ko yung pangalan ng tag team partner niya. Basta nafe-feel ko na siya yung umatake, or I guess Eddie. Basta abangan na lang natin. Mahaba kwento to. Matigurado magiging maganda to. So, in-announce din sa NXT UK na maglalaban si Ilya Dragunov and Pete Dunne against Alexander Wolf and Walter of Imperium. Main event naman natin on that episode is State of Union address between Kaylee Ray. Tapos
Natapos tong address na to, wala, brawl lang naman. Nag-brawl lahat noong mga women's ng NXT UK. Pero gusto ko talaga makita si Eye of Valkyrie na magiging champion. And syempre si Ginny. I want to see Ginny walk out as the women's champion. Gusto ko makita pero Ginny muna. Gusto ko talaga makita si Ginny na mag-walk out as the women's champion. And yun, that's it. So, tapos tayo sa wrap up. And then, doon na tayo sa pangalawa na senaryo na gusto kong i-address is itong Glow or Gorgeous Ladies of Wrestling. So, in-announce recently lang na canceled na itong series na to. Meron dapat itong season 4, pero ang kinonfirm sa atin is canceled na ito dahil nga sa COVID-19. Obviously naman, dapat may season 4 ito, pero it sucks na wala tayong magagawa. Canceled na. Not a fan of Glow, pero tinry ko panoorin tong Glow na to. And masabi ko naman, okay lang, maganda naman siya. Hindi siya yung di mo pwedeng i-compare sa wrestling. Kasi yung ibang shows like Main Event or The Big Show, medyo na-expose doon ng wrestling. Itong Glow, hindi masyado. And okay lang sa akin na ganun nga. Pero please, sana i-push pa rin nila. Babawi tayo dyan. Pag dumating tayo sa araw na mababalik na yung industry, okay na lahat, sure ko babalik tayo sa ganong pamamaraan or ganong way of living. And sana pagka nagkaroon na ng magandang panahon ngayon na mag-shoot ng mga gantong stuff, let's see. So next natin dito is let's talk about the Apple event real quick, since medyo interesting sa akin ang iPhone series na to. So wait lang, hindi ko mahinap yung source ko. So ito na nga, in-announce nga ng Apple na they're going to have lots of phone on their iPhone 12 lineup. Every price point meron siyang halaga. Meron siyang price range from $699 in the US. Di ko alam kung magkano na dito ang $699, but still that's a ridiculous pricing nowadays. So sa lahat ng series na to, they are going to ship phones without the charger. I don't have any ideas kung bakit nga wala rin ganito, kung bakit wala na talagang chargers. Siguro ibibenta na lang ng iPhone ng Apple yung chargers as a separate shit. So ito yung pricing. iPhone 12 mini is $699 starting price. And then the iPhone 12 is $12. Mali. The iPhone 12 is $799. If you're going to convert it into US, nasa 40 plus yan. 40 plus. Ang 12 mini and 12 is magkapares lang ng kulay, black, white, red, blue, and green. And ang pinagkaiba lang siguro nila is sizes and the starting prices, obviously. Pare-pares naman silang Bionic 14, pero let's see kung ano pa din ang outcomes. So in-announce din ng Apple na they're going to release an iPhone 12 Pro na mayroong 6.1 inch, styled with
the Bionic Chip 14. Correct me if I'm wrong, I'm not good on this techie stuff. Since medyo nakakapanibago, kinakapa ko pa din tong format na combining tech and wrestling. Ang weirdo ng dating sa akin. Tinatry ko lang naman, di masama mag-try ng bago dito. So, iPhone 12 Pro starts at $999. $999. If you're going to convert it into pesos, that's a lot. Putang ina. $999 is, if you're going to convert it, 70. Ang mahal. Oo, ang mahal. Pero, wala tayong magagawa. That's Apple. Walang bago dyan. So, ganun din, iPhone 12 Pro Max, that's $1,999. Convert it na lang. So, meron din silang kulay na gold, silver, graphite, and blue. Di ko masabi yung graphite. Graphite. Basta yun na yun. Putang ina. So, ayan. Magiging available ang models starting Friday, yung ibang model. And then the rest is November. So, iPhone 12 mini will start on November 6, pre-orders. November 13, yung availability. So, same as iPhone 12 Pro Max. Yung iPhone 12 and iPhone 12 Pro is October 16 siya magiging available sa pre-orders, and then October 23 ang availability. So, if you're going to talk or to ask me on paper kung ano yung pipiliin ko, I'm going to pick the 12 or the 12 Pro Max. Kasi wala namang pagkakaiba halos eh. Pero ang nakikita ko lang dito is parang sizes lang ang pinagkaiba, and then colors, specs, but ang pagkakaparehas lang naman nila. So ito, pagkakaparehas daw. Meron siyang 5G, yes, Philippines, wala pa rin 5G, pack you. Wala namang bago doon. And then lahat sila OLED. Lahat sila Apple A14 Bionic chip. And then yung AR features, wireless charging on all of units. Wow. Finally, worth it. Dahil joke lang, worth it yon. And then, walang 120 Hz dito. That's the bad news. And then, yung OLED kasi mas maganda. Nakakita na ako ng OLED dati. Ang ganda, sobra. Parang pag nag-OLED ka, hindi ka nababalik sa LCD or sa AMOLED, ganun. Basta yan. And then, available, yung displays naman is from 5.4 inch and 6.1 inch on the iPhone 12 and the 12 mini. And then yung 6.1 and 6.7 inch naman sa iPhone 12 Pro and 12 Pro Max. Parang walang pinagkakaiba, halos sizes lang. Wala din naman silang difference. Ang difference nila dito na malaki talaga is yung display and then camera, obviously. So, meron ding ito yung inaabangan ko talaga dito sa series na to. Meron siyang ceramic shield display. Wow. First time to in history of Apple na magkakaroon sila ng gantong display, which is interesting. Pero let's see if magiging maganda to. So, next naman natin is yung League of Legends Wild Rift will debut on all of the iPhones as long as you are using A14 Bionic A14 chip.
Bionic chip. So also, daming upgrade sa camera. Hindi ko na isa-summary. Medyo mahina pa ako sa tech. Basta, yun. So, ulitin natin ang pricing. Basta, $699 ang iPhone 12. Yung pinakamura. And then, ang pinakamahal is $1,999. Dollars yan parehas. And then also, sabi din ng Apple na they are going to make sure na maganda or mas better tong iPhone 12 models kumpara sa ibang models na na-release nila before. So, yan na lang muna. So, ganito yung sitwasyon kung bakit nagsama ko ng tech dito. We are going to mix them both. Kaya try ko mag-mix ng topics kasi medyo ang hirap pag pure wrestling lang itatakal natin here in the pod. So, nagtatry ako ng bago, syempre. As part of myself. Parte pa din ng ng gawi ko dito sa podcast. I want to try something new. Kaya wag niyo akong i-judge. Wag niyo akong i-judge kung ang cringe nitong part na to ng tech. Basta let's see na lang. Titingnan ko muna yung mga outcome if pangit yung outcome. And yun. Para babawi ako pag meron ng mas maganda na stuff for tech. Itatry natin i-tackle pagsamasamahin natin. Basta yung gantong way I'm going to deal with this format na wrestling tapos tech since I love tech din. Hindi na ako masyadong magpapaka terminology stuff ganon. Basta ayan, ang haba na masyado na sinasabi ko. So mag-extra na ako. Follow the podcast on Facebook, facebook.com/TheMTU Show Podcast, Twitter and Instagram, The MTU Show Pod. Follow the podcast on Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, and on the MTU Show Podcast app on the Google Play Store. Follow me on my personal accounts, AG Penera, on Twitter and IG. So, that's it for the episode number 25. One of the longest episodes so far na na-record ko. And yeah, see you on the next episode. And sabi ko nga lagi, stay safe and stay reso. Thank you.